Magandang araw po mga Kapinoy, kamusta po kayo? Ay, napakalamig na talaga, 51 degrees Fahrenheit, ano? Dito sa amin, sa New Jersey. Talaga namang talagang malamig na, ano? Kailangan na siguro nga mag-jacket. Hindi ko palang matanggap na talagang tapos na ang summer. Ano? Today, ngayon po ay araw ng Webes, ano? At tayo po papasok na ng trabaho. Ah, every day na lang po na manonood ako ng nangyayari sa Pilipinas, ano? Mga balita, ay talaga naman po kung minsan naiisip ko nakakasawa na, no? Nakakasawa na po itong mga balita na tungkol sa flood control projects na kung ano na nang nangyayari tungkol sa mga scam na to, no? Mga ghost projects na to, talaga naman nakakasawa na panoorin at pakinggan. Na hindi mo naman nakikita kung ano ba talaga nangyayari na katulad ngayon na wala na ang, itinigil pansamantala. Hopefully talagang itutuloy itong investigation ng Blue Ribbon Committee. Simula po nung nawala na nag-resign na itong si Ping Lacson bilang chairman, sa dahilan sa pagkadismaya niya sa mga kasama niya sa majority. So tumigil siya ngayon ang in-appoint ata or nag-take over ay itong si Tulfo, si Erwin Tulfo na siyang vice chair. Okay, so pero naghahanap pa rin po, naghahanap pa rin ng kapalit niya, Temporary lang daw po itong si Tulfo. So naghahanap pa rin daw po ng kapalit itong si para kay Ping Lacson. So, itong si napakamabait at mabuting senador na si Alan Peter Cayetano ay nagsuggest na bakit na lang daw po hindi mag-resign, mag-resign at magkaroon ng snap election sa Pilipinas, simula presidente, vice president, senators, congressman. At para daw naman pagkaroon ng panibagong mga opisyal dito sa ating sa Pilipinas, at yun daw pong mga incumbent ay hindi po pwedeng tumakbo. At first glance parang nakakatukso, parang bakit nga ba hindi, Pero kung pag-iisipan natin, parang mali. Mali, Parang mali. At talagang hindi parang, kundi talagang mali. Maraming loopholes, maraming panggagalingan pa ng iba pang kamalian. Kung minsan po iniisip ko, itong si Alan Peter Cayetano, ito na may matalinong tao, yung mga naiisip niya, mga out of the box, ay parang hindi tama tulad niyan. Alright, so abogado yan si Alan Peter Cayetano, Pero alam naman niya na sa ating konstitusyon ay hindi pwede ang snap election. Wala pong ganyang provision at hindi talaga inilagay yan sa ating konstitusyon dahil hindi maaaring mangyari. Unang-una, kung magre-resign po lahat, kung mag-resign lahat, sino ang magte-take over? 'Di ba? Magre-resign lahat, presidente, vice president, congressman and senators. Okay, ngayon nakapag-resign sila bago mag-snap election. Sino nga magte-take over? Kung ano man ang mangyari sa snap election at hindi naging maganda, Dahil walang gobyerno. Paano? Anong mangyayari? Sino ang magmamumuno, Napaka-prone po sa isang military junta. Baka po magkaroon pa ng martial law. O baka po ang magiging, alam nyo na, chaos, riots, wala kasing law and order. Di ba? Sabihin na natin na maglagay ng batas during that time. During the time na
bago mag-snap election. Pero tandaan po natin, bago mag-snap election, ang kondisyon niya ay magre-resign muna. Right? Magre-resign muna lahat. So, at that time, yung window of opportunity, during the time na nagkapag-resign na lahat, sino mamumuno? Wala. Diba? So, kung iisipin natin, talagang mali eh. Mali. Walang kahihinatnan ang suhestyon ni Alan Peter Cayetano. Minsan nakakatawa, no? Lalo na ngayon na mainit ang mga tao sa issue na to. Alright? So, kalimutan natin yung sinabi ni Peter Cayetano na hindi po talaga maaari. Tapos ngayon, tingnan natin, ito pang isang issue na pwede nating pag-usapan. Ay itong nangyayari sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Ano na ba talaga? Wala na, no? Sa investigasyon sa ICI, ano ba nangyayari? Tahimik. Hindi man lang ibigay sa mga tao kung ano ba nangyayaring ebidensya ngayon yan. Anong mga lumalabas na ebidensya? Anong nangyayari sa investigasyon? Ang lumalabas na nakikita lang natin ay, pinatawag si ganito, pinatawag si ganun. Mga malalaking tao, no? Pero anong nangyari? Anong lumalabas? Anong lumalabas sa mga investigasyon nila? Hindi alam. Kulang sa transparency. Right? So, ang tanong dyan ay, meron ba talagang mangyayari? May mangyayari ba talaga? Pero alam nyo ho, nabalitaan din natin na may bago ng ombudsman. So, ang bago nating ombudsman ay itong si Crispin Remulla na dating Secretary of Justice. Nag-assume na po. At marami ang umaasa na gagawin ng tama nitong si Secretary Remulla o ngayon ay Ombudsman Crispin Remulla. Ang tama, na patinuin ang mga nasa gobyerno. May edad na rin naman po si Crispin Remulla, Meron pong 7 years ang tinatawag na term of office ng mga ombudsman, So, ang 7 years, which started yesterday, it will end sa 2032? Something like that, right? So, ia-outlive po niya ang presidency ni Bongbong Marcos. Well, sabi nga nila, yan daw mga ganyang pagkakataon ay para protektahan ang nag-appoint, Katulad ng ginawa nito si Rodrigo Duterte. Nag-appoint siya si Martires para protektahan siya. Ngayon, sana naman hindi 'yun ang dahilan ni Bongbong Marcos na protektahan siya kaya si Crispin Remulla ang kanyang inappoint. Sana ang dahilan ay para imbestigahan at para gawin ng tama ang trabaho ng ombudsman. Para yan po yung mga ombudsman na yan kasi yan ang nagpa-file ng kaso, nag-iimbestiga kahit walang nagrereklamo. Pag naisip ng mga yan, nakita nila na dapat imbestigahan ng isang opisyal, ay dapat po talaga sila mismo ang nag-iimbestiga niyan at nagpa-file ng kaso. Malakas po, malaki ang mga kapangyarihan ng ombudsman para mapatino ang mga miyembro ng ating gobyerno, mga opisyal ng gobyerno. So, balita ko po, aalisin daw po niya ang unang-unang gagawin ay pag-open uli ng Statements of Assets and Liability and Net Worth sa publiko ng mga kawani ng gobyerno. So, ibig sabihin, pag yun nagawa na, kahit sino pwede nang mag-request ng SALN ng mga kawani ng gobyerno natin.
At gagawin din ata daw niya, ang unang-una ay iimbestigahan itong kung paano ginastos ni Sara Duterte ang mga confidential funds o mga funds na hawak niya during the time na siya ay nasa Department of Education Secretary. At the same time, yung confidential funds na ginagamit ng o ibinigay sa Office of the Vice President and Department of Education. Na yan po ay naging paksa sa impeachment na ngayon ay nakabinbin pa rin sa Supreme Court. Okay? So very promising, ha? Very promising. Sana nga may magandang kahinatnan at gawin ng tama ni Crispin Remulla ang trabaho niya bilang ombudsman at protektahan o ibangon ang dignidad na nawala. Dignidad ng gobyerno ng Pilipinas. Maraming salamat po.